Ang aming next task ay ang magtanim ng seaweed sa pamamagitan ng pagtatali ng mga semilya sa 3 floating monolines. Isang talampakan naman ang kailangang pagitan ng bawat gulamang dagat para magkaroon nito ng sapat na espasyo para lumaki. Hey! Yan ba't di ka nagsasalita? Tinedman niya ako. Dined mo ba kita? Oo. Hindi. Sobrang focused ni Ken. Balik ka, Ken! Balik! Ken! Masakit na yung legs ko. Aray! Masa ka dyan. Sabi nila magtanim ay di biro. Maghapong na kayo ko. Ang trinay ko na lang na strategy ay i-distract si Ken para bumagal-bagal naman siya kahit papano. Kaya lang, epic! Pero sobrang focused siya, kaya talagang panalo talaga siya doon. Ay, tapos na ako. Meron na tayong winner! Paano ba yan? Paano ba yan, Janine? Napakaganda ng pagtatanim ko, oh. Mga ka-day off, ito yung gawa ko. Nakikita niyo naman na napaka-pulido. Meron pang color coordination. Ginandahan ko po yung pagre-ribbon at made with love. Kahit anong sabihin mo dyan, ako yung nakakumpleto. Tignan mo yung akin. Yung color coordination, made with love. Hindi kailangan yan, kailangan mabilis. Ay! Isa pa sa ginagawa ng seaweed farmer na katulad ni Gemma ay ang pag-harvest ng seaweeds. Pwede kayong mag-harvest ng seaweeds gamit ang inyong mga kamay sa pamamagitan ng ganitong paraan. Hawakan nyo yung linya, then hawakan yung seaweeds, push. Push! Madali lang. Simulan na natin ang pag-harvest, Janine. Dahil kailangan nating magparamihan ng maaaning seaweed bago pa tayo abutan ng high tide dito. Nanahimik na naman si Ken dyan. Para mas maging intense ang inyong harvest experience, bibigyan kayo ng 5 minuto ni Ate Flora para madagdagan ang inyong ani. Hanapin niyo yung tsinelas, huwag niyong ibabalik! Nagkaroon pa ako ng problema sa tsinelas ko. Naglutang-lutang yung tsinelas ko. Natataranta na ako. Napigtas yung tsinelas ko. Talaga? Oo. Tapos parang yung tsinelas ko nabaon sa sand, sa buhangin. So hindi ko na alam, inaapakan-apakan pa ako. Natataranta na nga ako. Last 10 seconds! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Mas marami yata si Grace kaysa kay... Meron pa po ako dito sa loob. Pagdating natin sa shore, doon natin malalaman sino yung pinakamaraming harvest sa inyong dalawa. At ngayon, titimbangin na natin ang mga na-harvest na seaweeds ni Janine at ni Ken. Sana ako panalo, sana ako panalo. Ang na-harvest ni Ken ay 15 kilos. I-weigh naman natin ang na-harvest ni Janine. Ito yata yung akin eh. Baka nagkakamali kayo. Okay, ingat ka, mabigat yan ah. Ayan. Ang na-harvest naman ni Janine ay 26.5 kilos. Okay. Ano yan, Ken? Sure kayo? Parang akin yata ito eh. Sino kaya ang ating overall winner sa Seaweed Farmer Task ninyo today? Kanina sa panalo ni Ken, ang inilamang lang niya kay Janine ay bali 5 plants. Dito, ang inilamang ni Janine kay Ken ay
11.5 kilos. Ang ating overall winner ay si Junel! At dahil pinaghirapan ninyong dalawa ang tasks bilang seaweed farmer, deserve ninyong dalawa ang masasarap na seaweed delicacies tulad ng seaweed chips at seaweed pickles. Pwedeng sa cheese na. Natin. Ang galing, no? Galing, Hindi ko ma-imagine yung seaweed. Yung gulaman, ito na yun. Lasa siyang potato chips o kaya nacho chips, tortilla chips. Sarap. At healthy pa. Ang galing. Parang atsara. Lasa talaga siyang atsara, pero alam mo na seaweed siya. Kakaiba. At since na-try na natin ang seaweed cracker chips at ang atsara na gawa sa seaweed, meron pang isang surprise na specialty ng Kalatagan para sa'yo dito, Ken. So, kailangan, pikit mo muna yung mga mata mo. Hindi na. O ako pipikit sa'yo. Huwag kang tatakbo. Halika, punta ka lang dito. Dito sa Masuka. gitna. O, sige naman, try mo naman maging bulag. Ito ginagawa ko sa taping eh. Grace, wag mo naman iparamdam sa akin yung pagiging Sige bulag. na. O, sige. O, hawakan mo yan. Nasa harap mo. Hawakan mo. Baba ka konti. Hindi. Hawakan mo. Hindi. Ano ka ba? Palanggana lang yan. Ayoko. Palanggana lang yan, promise. Hindi pa pwede. O, sige ha. O, basta kailangan buksan mo yung palanggana kasi nga, inihanda nila yan dito para sa'yo. 1, 2, 3! Gusto lang nila mag-hello. Ano ka ba naman? Takot ako sa taga, bata pa lang ako. Kahit nga sa rabbit hindi ko rin mahawakan yung rabbit kasi yung rabbit may similarities sa daga. Yung siguro, yung pag hinawakan mo sila, yung madulas, yung nahawakan mo yung buto, tapos yung parang feeling mo malamig. First time kong makita si Ken na tumakbo nga ng ganun kabilis. At saka yung reaction niya, para talaga siyang nakuryente. Para siyang tumalon bigla na ang bilis ng pangyayari. Ba't ka namumutla? Sige na nga, suka na lang. Yeah! Tama na! Yan! Parang mo lang ng tuba, ano? Wala pa natin si Ken!